sama-sama tayong magiging sarakli. Bumaba ang angkas ng motorsiklo at sinugod ang isang lalaking nasa gilid ng sasakyan sa Hagonoy, Davao del Sur. Agad tumakbo papasok ng gusali ang biktima, habang tumakbo naman palayo ang hindi pa nakikilalang salarin. Base sa investigasyon, tinangkang barilin ng biktima na konsehal sa Davao del Sur pero hindi pumutok ang baril. Sabi ng konsehal sa isang post, wala siyang kalaban at itinuturing daw niyang pangalawang buhay na ito matapos makaligtas sa tangkang pamamaril. Ipapa-enhance naman daw ng pulisya ang CCTV para makatulong sa investigasyon. Bago sa saksi, hustisya ang sigaw ng pamilya ng isang OFW na natagpo ang patay sa desyerto sa Saudi Arabia. Biktima umano ang OFW ng hit and run. Saksi, si Jonathan Andal. Noong June 11 pa, hinahanap sa Riyadh, Saudi Arabia ang 30 anyos na OFW si Juljiri Agong. Pero makalipas ang 4 na araw, natagpuan siyang patay na sa desyerto. Ginhold up daw, tapos pinapunta sa desyerto. Tapos isang kwento, taga-saan lang daw, hindi daw ginhold up. Sabi ko, pag hindi ginhold up, nasaan yung gamit niya? Cellphone niya, pera niya, at saka ginto na ipapadala sana sa nanay niya. Pero hindi raw hinold up si Agong batay sa report ng Saudi authorities na ipinasa sa Pilipinas. Na-hit and run siya ng kotse, no? And that caused fatal injuries. Yung reported incident is June 11, approximately around 12:31 p.m. habang tumatawid sa King Salman eastbound road at a non-designated pedestrian crossing. So yun ang natanggap namin. And siguro sa ngayon hindi ko muna bibigay yung detalye, but the vehicle was identified, the plate number was identified, including the concerned driver of the vehicle. Sisikapin daw ng OWA na makakuha ng kopya ng CCTV ng insidente. Meron din daw silang abogado sa Riyadh na tutulong sa kaso. Hustisya lang po. Ganun lang po yung paniwagan namin. Hindi pwedeng maging kwento lang na walang hustisya. Marami pa po tayong mga kababayan doon. Pag hindi po ito inaction ng sigurado, may susunod pa. We stand ready to pursue yung kaso and makamit yung hustisya. The Saudi police are investigating the case if there's possible foul play. Panganay sa magkakapatid si Agong, taga-Hulo, Sulu. Kalahating taon pa lang siya sa Riyadh bilang office and facility cleaning laborer. Sa ngayon, ang desisyon daw ng pamilya, doon na sa Riyadh ilibing si Agong alinsunod sa tradisyon ng mga Muslim. Nangako naman ang gobyerno ng tulong, kabilang na ang financial assistance mula sa OWA at DMW. Para sa GMA Integrated News, ako si Jonathan Andan, ang inyong saksi. Nagamok ang isang Chinese national sa gitna ng operasyon ng NBI para hulihin ang kasama niya sa Parañaque. Sinuntok pa ng Chinese national ang isang ahente ng NBI. Saksi, si John Consulta, exclusive. Sa gusaling ito sa Parañaque City, nakuha ng mga tauhan ng NBI Criminal Intelligence Division ang target nilang Chinese national. Sumbong kasi ng isang complainant sa NBI, hindi umano binibigay sa kanya ng suspect ang kanyang pasaporte at pinatutubos pa ito. Passport na ayaw isole, and the passport will be returned for a fee. Kaya nagpunta kami doon, in an entrapment operation, naghanda kami ng pera, na mark, para ibayad, and then after nun, ang plano, huhulihin. Pero sa gitna ng pag-aresto, biglang sinuntok ng kasama nitong Chinese ang nakaputing NBI agent. Nagawa pang mag-amo ng Chinese national. Pahirapan na magposa sa kanya, pero sa huli ay nasukol din at dinala ang 2 dayuhan sa tanggapan ng NBI. Nagulat kami, lumaban, nanakit ng mga agents natin. Very bothering yung ginawa ng ginawa ng isang suspect na yan na lumaban sa mga otoridad. Kasi parang hindi niya na kinatatakutan ng local authorities. Hindi na sila natakot kahit alam na nilang otoridad. It took at least three men to subdue.
the said person. Pero kung unarmed, talagang you will practice maximum tolerance din pagdating sa ganyan. Hulihin mo talaga. Kaya nga, 3 agents dyan na nasaktan. Tumanggi magbigay ng pahayag ang dalawa na naharap sa patong-patong na reklamo. Violation ng robbery extortion. Unang-una, may complainant tayo dyan. Yung direct assault, incorporated na doon sa lahat. Para sa GMA Integrated News, ako si John Consulta, ang inyong saksi. Sa susunod na linggo, posibleng ilabas ang resolusyon ng LTFRB sa petisyong taas pasahe sa jeep. At kung sakali, piso ang maaring dagdag pasahe ngayong tumataas ang presyo ng langis dahil sa sigalot ng Iran at Israel. Saksi, si Joseph Moro. Pinakamataas na taas presyo para sa buong taon ng 1 peso and 80 centavos na dagdag presyo sa kada litro ng gasolina na ipinatupad ngayong araw. Ganyan din kalaki ang taas presyo sa kada litro ng diesel. Kaya ang jeepney driver na si Julius umaaray. Bawas ang kita ng driver. Habang tumataas ang diesel, yung kita ng driver lumiliit. Kaya kung siya raw ang tatanungin, panahon na para magtaas ng pamasahe. May mga petisyon na nakahain ngayon sa LTFRB para sa taas pasahe galing sa mga pampublikong transportasyon. At ayon sa LTFRB, ang petisyon galing sa mga jeep ang maaari nilang pagbigyan. 1 peso across the board. Pero that's all. Wala yung per kilometer na increase. Flat rate lang muna. Masyado nang mabigat sa mga consumers. We may have a provisional increase but subject to certain conditions na ang presyo ng gasolina is so much, which is $80 per barrel of the Dubai oil. Posibleng ilabas ang resolusyon sa susunod na linggo. Maaari rin payagan ng LTFRB ang hiling ng mga provincial bus para sa dagdag singil. Pero humihingi pa sila ng komputasyon sa mga ito. Posible hong itaas namin on a graduated rate for first 10 kilometers and then subsequently meron po kami ilalagay ulit na price for the subsequent kilometers. Wala namang dedesisyonan sa mga bus sa Metro Manila dahil iniatras nila ang kanilang hiling. There's a stiff competition of the rail, MRT, LRT. We have the modernized jeepneys and the motorcycle taxi. The impact may be that if they increase the price of the fare, baka wala nang sumakay sa kanila. Ayon sa Department of Energy, ang sigalot sa pagitan ng bansang Israel at Iran sa Middle East ang isa sa nakikitang dahilan ng pagsirit ng presyo ng petrolyo. Nagdudulot daw ito ng pangamba sa mga nagbebenta ng krudo sa world market. Noong isang linggo, tumaas ng $6 hanggang $7 per barrel ang presyo ng gasolina at diesel. Mayroon ako talagang kinalaman sa nangyaring gulo since June 13 and even before that. To date, speculative ho ang mga increases na to. Dagdag ni Aba dahil sa patuloy na tensyon, maaaring magkaroon muli ng pagtaas sa presyo ng langis sa susunod na linggo. We hope na mas mababa ang mag-i-increases kahit may increase. Opo. At lalong bababa sa mga following weeks na. No? For otherwise, baka nga mag-correct na ang market at mag-decrease naman. Ayon sa Malacanang, pinatututukan ng Pangulo ang sitwasyon sa Middle East at epekto nito sa presyo ng langis. I-monitor pong mabuti kung anong sitwasyon para po makapagbigay ng agaran ding solusyon. At kahit papano po ay ayuda kung talaga pong sobrang tataas ang presyo ng krudo. Ang DOE naman umapela sa mga kumpanya ng langis na kung may biglaan at malakihang pagtaas ng presyo ng crude oil ay utay-utayin naman ang pagpasa nito sa mga consumer. Nakahanda rin ang pamahalaan na magpalabas ng 2.5 billion pesos na fuel subsidy para sa mga public utility vehicle, taxi, ride-hailing services at delivery platform sa buong bansa. Kung mag-increase ang price at hindi po namin na-anticipate yun na within 1 week or within 2 weeks na talagang lalampas na siya sa $80 per barrel, nagtitrigger po yan na kailangan may fuel subsidy tayo. Or anumang ayuda, ni sana namin kung may increase nga na sobra-sobra, baka pwede na lang i-delay lang, no? Staggered lang. Pero isa din, more than that, ako ang appeal lang sana ng DOE, bigyan nyo naman ng konting discount or konting advantage ang mga PUVs natin. Para sa GMA Integrated News, ako si Joseph Morong, ang inyong saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.